Halata sa mukha ni Yusin ang matinding pag-aalala. Ayaw niyang tanggapin na baka mawala sa kanya ang nag-iisa niyang kakampi, maging ang mga nurse at pasyente ay nakaramdam ng bigat ng damdamin ng general. Samantala, naghihintay sa labas ang mga sundalo, lahat ay balisa at tensyonado. Biglang sinabi ng nurse kay Yusin na may paraan pa para makita niyang muli si Sepia. Agad siyang napalingon at nakinig ng mabuti, ayon sa nurse. Kung mahahanap ni Yusin ang Birheng Maria, maaari nitong pagalingin si Sepia. Dahil may kakayahan raw itong gamutin ang anumang karamdaman, kung madadala niya si Sepia sa Birheng Maria, siguradong gagaling ito. Nang marinig iyon, bahagyang nalito si Yusin kung sino ba talaga ang babaeng iyon. Ngunit walang pag-aalinlangan, tinanong niya ang nurse kung paano niya ito mahahanap. Samantala, naghahanda na ang mga kaaway na lusubin ang kastilyo, mabilis na umaakyat ang mga umaakyat sa mga hagdan. Sinasamantala ang kawalan ng paghahanda ng kabilang panig, madali silang umakyat. Ngunit sa itaas ay sinalubong sila ng unang hanay ng mga kalaban. Ayon sa nurse, iisa lamang ang paraan para makita ni Yusin ang Birheng Maria, at iyon ay ang manalo sa walang katapusang digmaan. Kung mapapangunahan niya ang hukbo sa tagumpay at mahahanap ang Birheng Maria, tiyak na maliligtas niya si Sepia. Ngunit hindi magiging madali ang harapin ang mga kaaway na uhaw sa tagumpay. Sa sandaling iyon, lahat ng pasyente ay nakatingin kay Yusin nang may pag-aalala. Nakatayo siya sa tabi ng stretcher ni Sepia, malalim ang iniisip at alam niyang kung gusto niya muling makita ang babae, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang manalo sa digmaan. Biglang dumating ang isang sundalo at sinabi kay Yusin na winasak na ang lahat ng headquarters at paparating na ang mga kaaway. Ngunit sa isip ni Yusin, may nabubuo na siyang plano. Ang estratehiya ng bida ay lumaban hanggang sa wala na siyang lakas. Kaya sinabi niya kay Sepia na magtiis lang dahil gagana rin ang lahat ng kanyang plano. At balang araw, matatapos din ang walang katapusang digmaan, inamin ni In na habang lumalaban siya, maraming beses na niyang naisip sumuko, ang marahas na laban na yon ay nag-iwan ng malalalim na sugat sa kanyang alaala. Ngunit may isang bagay na patuloy na nagpapalakas sa kanya, lahat ng kanyang ginagawa ay para kay Sepia. Kahit paulit-ulit bumabalik sa kanyang isip ang masasakit na eksena, nagpatuloy pa rin siya dahil sa kanyang kaibigan. Dahil sa walang sawang suporta ni Sepia, nagsimulang maniwala si Yusan na kaya niyang mabuhay sa baluktot na mundong iyon. Ngunit nang bigla siyang mawala, tuluyang nataranta si Yusin. Dahil kung totoo iyon, tiyak na mawawasak siya sa lugar na iyon. Ngayon, may tunay na siyang dahilan para lumaban at hindi umatras. Sa sandaling iyon, sumugod ang mga kaaway na uhaw sa kabuluhan. Ngunit hindi na umatras si Yusin. Pinatatakbo siya ng hangaring makauwi at mailigtas si Sepia anuman ang mangyari. Dahil sa alab ng damdaming iyon, sinugod ni Yusin ang mga kalaban. Iwinasiwas niya ang espada na parang isang bihasang mandirigma. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagpakawala siya ng sunod-sunod na matitinding hampas. Maraming kaaway ang bumagsak habang sumisigaw na parang nasa isang bangungot. Handa si Yusin na lumaban hanggang sa huli, at wala siyang kinatatakutan sa hukbong kaharap niya. Kahit mukhang napakalupit ng laban, pakiramdam niya ay nagsisimula pa lang siya. Sa tuktok ng kastilyo, makikita ang rumaragasang lakas mula sa kanya, maging ang mga tipak ng bato ay nagkakadurog-durog sa lakas ng kanyang mga hampas. Maraming kaaway ang halos naglaho sa isang iglap, at ang mga natira ay humihingi na ng awa. Makikita sa mukha ni Yusin ang matinding uhaw sa tagumpay, ngunit patuloy pa ring dumarating ang mga kalaban, parang wala silang pakialam sa panganib. Walang pag-aalinlangan, inihanda ni Yusin ang sarili para sa depensa. Itinaas niya ang espada, handang ibigay ang huling hampas. Ilang segundo lang, isang napakalakas na pagsabog ang sumabog mula sa kanyang atake. Lumipad ang mga kaaway at debris sa hangin. At wala siyang pinatawad sa mga nakaligtas. Habang sinusuri niya ang paligid, napansin niya ang kakaibang galaw ng mga duwag. Habang ibinibigay niya ang lahat para manalo sa laban, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Ang mga tinatawag niyang kakampi ay tumatakas. Ang matandang kapitan at ang pulang buhok na binata ay mas takot pa sa mga kuting. Sabay-sabay silang tumakbo kasama ang natitirang hukbo. Kita sa mukha ni In ang matinding pagkadismaya. Samantala, may isang kaaway na palihim na lumapit sa kanya mula sa likuran, parang isang tunay na duwag. Habang abala si Yusin sa panonood sa pagtakas ng kanyang mga kakampi, naging madali siyang target. Tinamaan siya ng isang sibat at napakasakit ng tama. Sa kanyang huling sandali, isinumpa niya ang kanyang mga kakampi habang nilalamon ng sakit ang kanyang katawan. Nagkalat ang dugo sa lupa, pinapula ang buong paligid, at sa wakas, lumitaw ang info panel na nag-aanunsyo ng pagtatapos ng simulation 139. Isang matinding pag-iisip ang pumasok sa isipan ni Yusin tungkol sa walang katapusang ikot ng mararahas na labanan. Napaisip siya kung kailan ba talaga matatapos ang ganitong uri ng pakikipaglaban. Muli na namang nagulo ang lahat. At muli na naman siyang bumagsak sa mga sumunod na round. Paulit-ulit lang ang nangyayari,
At sa huli, sa kabila ng lahat ng sakit na dinanas niya, mag-isa na lang siyang lumalaban, wala na si Sepia sa kanyang tabi, wala nang saysay umasa sa tulong ng mga duwag. Dahil tumatakbo sila sa unang senyales ng panganib, napaisip si In kung bakit palaging tinatakbuhan ng mga sundalong iyon ang laban, kahit wala naman silang mapupuntahan, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. May naisip siyang kakaibang posibilidad, at sa sandaling iyon, lumitaw ang info panel na nag-aanunsyo ng simulation 140. Ilang segundo lang, umalingaw ang boses ng abong buhok na matanda, sinasabing papalapit na ang mga hukbo ng kaaway sa kapatagan, nakatayo si Yusin sa ilalim ng ulan, basang-basa, hindi makagalaw. Bigla niyang tinanong kung dumating na ba ang mga reinforcement, napatingin ang kapitan sa kanya ng may pagkalito. Hindi alam ang tinutukoy ng general, hindi makapaniwala si Yusin sa reaksyon ng kapitan sa isang simpleng tanong. Nang marinig iyon, napatingin ang pulang buhok na binata na may halong takot, ngunit kahit ganoon, hindi pa rin maintindihan ng kapitan kung anong reinforcement ang tinutukoy ni Yusin. Doon napagtanto ni Yusin na may alam silang mga reinforcement na hindi man lang niya nalalaman. At hindi lang basta sundalo ang mga ito, may matinding lakas ang mga paparating. Dahil dito, napagtanto ni Ain na hindi na niya kailangang magtanong pa. Nabigla siya na itinago ng sarili niyang hukbo ang impormasyong ito mula sa kanya. Ngumiti siya ng bahagya sa mga nakapaligid. At sinabing alam niya ang planong niluto ng kapitan. Nang marinig ito, naging sabik ang pulang buhok na binata at tinanong si Yusin ng mga detalye. Ayon kay Yusin, ginamit lang ang mga mamamana para patagalin ang laban. At ang angkan ng Lee ay ginawang panakip-butas para siya ang masisi. Ang lahat ng pressure na ibinigay sa kanya para magbigay ng utos ay bahagi ng mas malalim at mas madilim na plano. Hindi nila inaasahan na makapagbibigay siya ng totoong utos. Gusto lang nila ng isang tauhan habang hinihintay ang pagdating ng backup, ang kailangan lang nila ay isang huwad na general, at si Yusin ang ginamit nilang pangunahing piyesa sa larong ito. Sa paningin ni Yusin, iyon lang ang paliwanag sa lahat ng kaguluhan ng hukbo. Noon, napapalibutan siya ng mga taong handang ialay ang sarili kay Blackwing. Ngunit nang magsalita ang general, biglang kinabahan ang kapitan. Tinawag ni Yusin ang matanda bilang Hallenberg, at tinanong din niya si Joseph. Nang marinig ito ng pulang buhok na binata, lalo siyang kinabahan, tulad ng kapitan. Anuman ang mga palusot nila, gusto lang ni Yusin na tigilan na nila ang kanilang pagpapanggap. Nang tawagin silang mga ipokrito, nagalit si Joseph at sumigaw sa general. Sinabi niyang wala silang pagpipilian, na yon lang daw ang tanging paraan. Nang marinig ang palusot na yon, saka lang lubusang naintindihan ni Yusin kung bakit ganoon ang kanilang mga kilos. Ngunit may isang malaking twist sa lahat ng ito. At iyon ay isang tao lamang kaya. Inamin ni Yusin na ang buong pangyayaring ito ay matagal ng planado. Inilagay ni Yusin ang sarili sa kalagayan ng iba, napagtanto niyang pwede rin sanang siya ang nasa sitwasyon nila. Ngunit alam ng lahat na iisa lang ang kanyang layunin. Ang manalo sa digmaan, kaya agad niyang binitawan ang plano na maghintay pa ng mga reinforcement. Nang marinig ang bagong utos, mas lalo pang kinabahan ang mga sundalo. Maging si Joseph ay nabigla at inisip na wala na sa katinuan ang general. Biglang ibinagsak ng kapitan ang kanyang espada sa lupa. Hinahamon ang bata at tinawag si In para sa isang seryosong usapan. Para sa kanya, parang iniisip ng general na laro lamang ang lahat ng ito. Ang mga duwag na iyon ay palaging tumatakbo bago pa man magsimula ang laban. Ngunit may lakas ng loob pang maliitin si Yusin, ngunit wala nang pakialam si Yusin. Kahit ang kamatayan ay hindi na kayang palayain siya mula sa walang katapusang digmaan. Kaya kahit wasak na ang kanyang katawan, patuloy pa rin siyang sumusulong, sinusubukang makawala sa impyernong iyon, matapos ang lahat ng pag-isip. Nagbigay si Yusin ng isang utos na hindi na niya ulitin pa. Lahat ng kabalyero ay kailangang magtipon agad sa tarangkahan ng kastilyo. Nang marinig ito, lalo pang kinabahan ang mga mandirigma. Ngunit agad pa rin silang kumilos patungo sa pintuan ng kastilyo. Samantala, patuloy na sumusulong ang mga kaaway, sinasakop ang mas maraming lupain ng walang pag-aatubili, maging ang mga kabayo ng mga kakampi ay halatang kinakabahan sa laban. Hirap na hirap ang mga tagapagsanay na panatilihin silang kalmado. Ngunit matapos ang ilang minutong kaguluhan, narating din nila ang tarangkahan. Dumating ang matandang si Su at tinanong kung kumpleto ba ang mga kabayo. Kinumpirma ng isa sa mga tagapagsanay na, ngunit may isang problema dahil dito. Naging balisa ang kapitan, baka sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala. Ipinaliwanag ng kabalyero na may isang kabayo ang tumangging sumunod sa ruta. Napansin ng matanda na may kakaiba sa hayop na iyon, ayon sa kapitan. Iyon daw ang kabayo ni General Lee. Sa sandaling iyon, mukhang galit na galit ang kabayo. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Yusin sa lugar. Nang makita siya ng mga sundalo, lalo silang kinabahan sa problemang kinakaharap nila. Wala pang alam si Yusin tungkol sa issue ng kabayo, kaya lumapit siya at tinanong kung kumpleto ba ang lahat ng hayop.
agad sumagot ang kapitan at tinanong kung ano ang plano ng general. Matapos marinig iyon, iniutos ni Eusin na buksan ang tarangkahan. Nagulat ang abong buhok na matanda at tinanong kung alin ang bubuksan. Walang pag-aalinlangan, itinuro ni Eusin ang pangunahing pinto ng kastilyo. Muli niyang inutusan na buksan ang tarangkahan sa isang mahalagang tagubilin. Sinabi niya na sa sandaling bumukas ang pinto, sabay lalabas ang buong hukbo ng kastilyo. Dahil sa utos na iyon, mas lalo pang kinabahan ang mga natatakot na sundalo. Gagamitin nila ang pagkakataong abala ang mga kaaway sa pader, at doon sila susugod palabas. Pagkatapos nito, makakakuha sila ng malaking hakbang patungo sa tagumpay. Mukhang walang pakialam si Eusin sa rumaragasang alon ng mga kaaway. Ang susunod niyang utos ay sakupin agad ang teritoryo hanggang sa base ni Blackwing. Kapag naroon na sila, may isang napakalaking laban ang magaganap. Ang buong hukbo ay haharap kay Blackwing nang walang bahid ng takot. Sa sandaling iyon, handa na si Eusin para sa digmaan, at ang kanyang galit ay nagsisimula ng sumiklab. Ang galit ni Eusin laban sa halimaw na iyon ang siyang nagtulak sa kanya pasulong. Si Blackwing ang kanyang pinakadakilang kaaway sa sandaling iyon. Matapos sundin ng hukbo ang lahat ng hakbang na itinakda ng general, tuluyan nilang napaatras ang higanteng kalaban at napalayas ang mga kaaway. Ito na ang nag-iisang paraan para mabuhay sa baliw na mundong iyon. Matindi ang tindig ng general habang sinasabi ito. Punong-puno ng determinasyon at tapang. Samantala, sa kwadra ng kastilyo, may kakaibang katahimikan sa paligid. Isang suwail na kabayo ang paikot-ikot na naglalakad, halatang balisa at galit. Bigla nitong ibinangga ang nguso sa pintuan ng kamalig, sinusubukang makawala, ngunit nang hindi ito magtagumpay, lalo pang nagitngit ang hayop. Sa labas, kinukwestiyon ng mga sundalo ang plano ni Eusin. Para sa kanila, halos imposibleng makaligtas sa labanan. Maging si Joseph ay pinupuna ang desisyon ng general. Sa sandaling iyon, tinitigan ni Eusin si Joseph. Gulat sa tapang nitong magsalita. Muli, kinutya ng pulang buhok na binata ang general. Sinasabing baliw ito at malamang na mamamatay kasama ng lahat. Maging ang kapitan ay nabigla sa tapang ni Joseph. At sinubukang patahimikin siya, ngunit hindi pa rin ito tumigil sa pagsagot kay Eusin. Para sa kanya, walang saysay ang pagsugod sa base ng kaaway gamit ang isang mahina at kulang na hukbo. Tinawag pa ni Joseph si Eusin na isang hangal dahil hindi raw nito naintindihan ang sitwasyon. Sumagot sina Sue at Eusin ng parehong argumento. Malinaw na delusyon lang ang pag-asang ililigtas sila ng awa ni Blackwing kapag namatay ang general. Nang marinig ang matapang na sagot ni Eusin, napatahimik si Joseph sa gulat. Maging ang ibang sundalo ay tila sumang-ayon. Para sa dambuhalang itim na halimaw na si Blackwing, walang halaga ang awa at pagmamakaawa, kaya malinaw na sinabi ni Eusin na hindi ubra ang planong iyon. Biglang sumabog ang pinto ng kamalig, nagliparan ang mga tipak ng kahoy sa ere. Sa takot, napaatras ang mga sundalo. Ang sanhi ng kaguluhan ay ang galit na kabayo na tuluyan nang nakawala. Sumigaw si Joseph na yon ang kabayo ng dating general, ang hayop ay nagwawala. Ipinapakita ang napakalakas nitong katawan, nayanig ang mga sundalo sa galit ng kabayo, mistulang hindi ito mapipigilan. Nagtaka ang lahat kung bakit ito biglang lumitaw. Samantala, kalmado lamang na pinagmamasdan ni Eusin ang kaguluhan. Iniutos ni Joseph sa mga tauhan na hulihin at pakalmahin ang kabayo. Ngunit sa sandaling iyon, halos imposible na iyon, nagwawala ang hayop, sinisipa at sinasaktan ang sinumang mapalapit. Isang sundalo ang lumipad matapos tamaan sa dibdib, napasigaw siya sa sakit. Pawisan na sa kaba ang tagapagsanay habang sinusubukang kontrolin ang mabangis na kabayo. Nang ipakita niya ang pagkainis sa hayop, siya man ay tinamaan din. Sa huli, nakaisip ng mas maayos na plano ang ibang mandirigma. Nilambat nila ang nguso ng kabayo gamit ang mga lubid at sabay-sabay itong hinila. Ngunit napakalakas ng hayop, ni hindi man lang ito gumalaw. Kahit anong hila nila, hindi ito natinag. Nang makita ni Eusin ang paghihirap ng kanyang mga tauhan, nagpasya siyang kumilos, walang pag-aalinlangan. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada. Sa isang malakas na pagtalon, nalampasan ni Eusin ang lahat ng tao at napalapit sa kabayo. At habang nasa ere pa siya, mabilis niyang hiniwa ang lahat ng lubid na pumipigil sa mabangis na hayop. Dahilan para ang mga humihila nito ay mapaatras at matumba sa lupa. Matapos ang matinding galaw na iyon, maayos na lumapag si Eusin, habang ang mga sundalo ay nakatitig sa kanya sa matinding gulat dahil hindi nila inaasahan ang nangyari kung hindi siya kumilos. Siguradong nadaganan na ng kabayo ang mga tauhang iyon, biglang sumigaw ang abong buhok na matanda. Inuutusan si In na umatras dahil hindi raw basta-bastang kabayo ang hayop na iyon. Samantala, iniisip ni Eusin kung bakit ganoon na lang ang galit ng kabayo, para bang may gusto itong iparating sa mga sundalo sa pamamagitan ng kilos nito. Maging ang mga mata nito ay nagliliyab sa galit. Nakatingin ang kabayo sa tarangkahan ng kastilyo, para bang gustong sumugod palabas at salubungin ang mga mananakop. At sa wakas, matapos ang lahat ng kaguluhan, bumukas ang malaking pinto ng kastilyo.
Pinakawalan ang hukbo sa labas, abala ang mga kaaway sa pag-akyat sa pader. Pilit na sinasalakay ang kastilyo, nang makita yon. Hindi na napigilan ng kabayo ang sarili at bustong-bustong. Sumugod sa kanila, doon napagtanto ni Eusin ang tunay na dahilan ng galit ng hayop, kaya napangiti siya ng bahagya. Biglang sumugod ang kabayo ng buong bilis, nasa harap mismo si Eusin at nasa panganib na madaganan. Sumigaw ang general para umiwas ang bata, dahil tiyak na magiging trahedya kung may masagasaan ang hayop, ngunit hindi huminto ang kabayo. Sa isang iglap, lumampas ito kay Eusin na parang kidlat. Sinamantala ng bata ang pagkakataon at hinawakan ang renda ng kabayo, walang pag-aalinlangan, hinila niya ito ng buong lakas, halos mapatid ang tali sa sobrang puwersa. Lalong naging balisa ang kabayo habang hinihila sa muso, ngunit sa huli, napahinto rin ni Eusin ang hayop. Ang mga sundalo ay nagtakip ng kanilang mga sarili sa takot, inakalang aatake muli ang kabayo, mariing ipinadyak ng hayop ang paa nito sa lupa, hinahamon ang bago nitong amo. Ngunit kalmado lamang si Eusin, mahigpit pa ring hawak ang renda, at mumiti pa siya na parabang natatawa sa sitwasyon, mukhang nararamdaman din ng kabayo ang kakaibang koneksyon nila. Parabang gusto rin nitong sumabak muli sa magulong larangan ng digmaan. Doon napagtanto ni Ain na may isa pa siyang tapat na kakampi sa sumpang lugar na yon, inanyayahan niya ang kabayo na maging kanyang tapat na kasamang mandirigma. Magkasama silang susugod sa digmaan, mula sa lalamunan ng leon hanggang sa puso nito, hindi titigil hanggat hindi nananalo. Tiningnan siya ng kabayo ng may galit na tingin, ngunit hindi bumitaw si Eusin sa renda. Handa na siyang bumuo ng isang maalamat na tambalan, iba ang aura ng kabayo. Parang sinasalamin nito ang titig ng dating amo, at handa si Eusin na makipagsanib puwersa rito. Sa isang nakakagulat na sandali, yumuko ang kabayo bilang paggalang sa bago nitong amo, napatulala ang lahat ng sundalo sa nasaksihan nila. Maging ang pulang buhok na binata ay napahanga sa ginawa ni Eusin. Hindi pa roon natapos ang lahat, lumuhod pa ang kabayo sa paanan ni Eusin. Habang lumilipas ang mga segundo, mas lalo pang hindi makapaniwala si Joseph sa mga nangyayari sa sandaling iyon. Naging napakalakas ng aura ni Eusin dahil sa kahanga-hangang nagawa niya. Habang pinapanood ito sa mga screen, naggangalit sa galit ang team manager dahil sa kaguluhan sa loob ng simulator. Doon, nagngit-ngit ang digmaan. Lalo na sa hanay ng cavalry squad, matapang at mabilis. Silang sumugod patungo sa mga kaaway, walang bakas ng pag-aatras sa kanilang mga mukha. At unti-unti nilang napaatras ang mga mananakop. Sa pangunguna ng napakalaking hukbo ng mga kabalyero ay si Eusin na nakasakay sa kanyang puting kabayo. Unang beses niya itong naranasan at wala siyang ganitong karanasan sa tunay na buhay. Hindi siya natakot na mahulog, ngunit napansin niya ang kakaiba. Medyo alanganin pa ang galaw ng kabayo at inaayos nito ang takbo nito, na parabang hindi pa sanay. Nakaramdam ng kaunting hiya si Eusin dahil mas kampante pa siya kaysa sa hayop na sinasakyan niya. Kaya marahan niyang tinapik ang gilid ng kabayo upang pabilisin ito dahil sa mga bagong kakayahan niyang pandama. Mas malinaw na niyang nauunawaan ang galaw ng kanyang sinasakyan at unti-unti siyang lumabas mula sa pagiging mahina at sunod-sunuran. Matapos ang kaunting paghimok, tila naintindihan ng kabayo ang gusto niya, walang pag-aalinlangan. Bigla itong sumiklab sa bilis na parang rocket. Sa loob lamang ng ilang segundo, umabot ito sa hindi kapani-paniwalang tulin. Mahigpit na kumapit si Eusin habang nakangiti ng malapad. Kasabay nito, sumugod ang buong cavalry sa dagat ng mga kaaway, walang takot at puno ng determinasyon. Ang galaw ng kabayo ni Eusin ay parang lumulutang sa hangin sa bawat hakbang. Sa likuran, ang ibang mga kabalyero ay nakatingin ng may kaba. Si Eusin at ang kanyang kabayo ay napakabilis kaya unti-unti silang humiwalay sa kanilang mga kakampi. Handa na si Eusin na magpakawala ng mabibigat na atake, mahigpit ang hawak niya sa kanyang espada, sa kanyang mukha. Makikita ang galit at matinding pagnanais na tapusin na ang sumpang digmaan na ito. Samantala, ang mga kaaway ay patuloy na umaakyat sa tuktok ng kastilyo, ngunit napansin nila ang papalapit na si Eusin. Nagulat ang mga mananakop nang biglang ihagis ni Eusin ang kanyang sibat. Lumipad ito sa hangin sa napakabilis na bilis, handang pumatay. Ilang segundo lamang, isang sundalo ng kalaban ang tinamaan at napasigaw sa sakit. Umiikot ang sandata sa loob ng katawan nito na parang buhawi. Tinutusok ang isa pang kalaban. Hindi huminto ang talim, patuloy itong lumilipad at humihiwa sa hangin ng may matinding puwersa. Sa isang hagis lamang ni Eusin, maraming kaaway ang bumagsak sa isang iglap. Samantala, nagpapatuloy ang madugong labanan sa buong larangan. Kahit marami nang nasugatan sa panig ng mga tagapagtanggol, patuloy pa ring sumusulong ang mga mananakop. Isa-isang bumabagsak ang mga tagapagtanggol ng kastilyo mula sa itaas. Mas mabilis at mas organisado na ngayon ang pag-akyat ng kalaban. Dose-dosenang sundalo ang mahusay na gumagamit ng mga hagdan sa pader ng kastilyo. Sa gitna ng dagsa ng mga tao, may isang pamilyar na anyo ang lumitaw. Siya ang kilabot na si Blackwing, nakasakay sa kanyang madilim na kabayo.
Sinusuri niya ang paligid gamit ang kanyang isang mata, seryoso at malamig ang tingin, habang ang kanyang mga sundalo ay patuloy na sinasakop ang kastilyo na parang wala lang. Samantala, iniisip ni Blackwing na hindi na magtatagal at tuluyang babagsak ang kastilyo, at ang masama pa rito. Kasama si Eusin sa malupit na plano ng kaaway para sa ganap na kaguluhan, bigla niyang naalala ang isang masakit na alaala, isang alaala na may kinalaman sa nawawalan niyang mata. Hindi niya makalimutan ang Reaper na bumunot sa kanyang kanang mata. May balitang ang mandirigmang iyon ay isang tagapagmana, at ngayon, oras na raw para siya naman ang bumawi, ngunit may narinig si Blackwing na ang anak ng Reaper ay isang duwag, at kung totoo iyon, plano niyang kunin pati ang natitira nitong mata. Habang abala si Blackwing sa kanyang mga iniisip, sumugod na si Eusin kasama ang kanyang mga kabalyero. Ang kanyang espada ay halos mapudpod na matapos pumatay ng napakaraming kalaban, at makalipas ang ilang sandali. Bumaon ito sa lupa na parang watawat. Nang tagumpay, namangha ang mga mananakop sa pinsalang iniwan ng sandatang iyon, ngunit walang oras para huminto, dahil papalapit na ang bayani sakay ng kanyang maringal na puting kabayo, sa isang malakas na talon. Lumundag si Eusin sa ibabaw ng grupo ng mga sundalo ng kaaway, mula sa itaas, may napansin siyang kahina-hinalang galaw sa ibaba. Nagpaplano ang mga kalaban ng isang ambush, ngunit hindi na tinag si Eusin at patuloy siyang sumugod ng may matinding tapang. Walang pag-aalinlangan, winasiwas niya ang espada at isa-isang pinabagsak ang mga kalaban. Ang mga natira ay nawala ng pag-asa, humaharap sa mismong alamat, maging ang kabayo ay lumalaban, tinatapakan ang mga kaaway at binabangga sila gamit ang ulo nito. Patuloy na sumulong ang duke, pinapakita na hindi sila basta-basta matatalo. Samantala, sinusubukan ng mga general ng kaaway na palibutan si Eusin upang pabagsakin siya. Habang lumilipas ang oras, mas lalong nagiging agresibo ang mga mananakop. Ngunit si Eusin ay nananatiling kalmado at walang takot, mahigpit niyang hinawakan ang renda. Handa na namang sumugod sa panibagong grupo ng kalaban, masabik pa sa tagumpay ang kanyang kabayo, at sa bawat galaw ng nguso nito, may bumabagsak na kaaway. Biglang tumakbo si Eusin patungo sa sibat na nakabaon pa sa lupa. Mabilis niya itong hinugot at sumigaw ng buong lakas. Muli siyang sumugod, mas malakas, mas matindi. Samantala, umaasa si Blackwing na hindi siya bibigin ng anak ng Reaper. Si Eusin, na puno ng apoy at determinasyon, ay patuloy na hinihiwa ang sinumang humaharang sa kanya. Makikita sa mukha ng mga kaaway ang matinding pagod at takot, ngunit hindi pa tapos ang bayani. Para bang nagsisimula pa lang ang tunay na laban, si Eusin at ang kanyang kabayo ay naging isang hindi mapipigilang tambalan sa digmaan. Ang lahat ng naroon ay namamanghasa. Kanilang pagsalakay, malinis na nilinis ni Eusin ang daraanan ng hukbo, walang pag-aalinlangan. Sumugod ang kanyang mga kabalyero sa siwang ng mga kaaway, kung gusto nilang mabuhay. Kailangan nilang humabol at tumakbo patungo sa kinatatakutang lugar ng kalaban. Si Blackwing ang target. Ngunit hindi magiging madali ang daan patungo sa kontrabida dahil sa dami ng mga mananakop sa paligid. Kahit ganoon, hindi umatras si Eusin. Hawak ang kanyang espada habang patuloy na sumusulong, handang makipaglaban, walang pag-aalinlangan. Pinakawalan niya ang isang napakalakas na atake na nagpalipad sa maraming kalaban palabas ng battlefield. Sa di kalayuan, tahimik na pinagmamasdan ni Blackwing ang lahat. At napaisip siya kung anong klaseng halimaw ang kalaban niya. Biglang may mga kabalyero siyang sumugod papalapit. Sumisigaw ng kanyang pangalan na parang may emergency. Agad niyang tinanong kung ano ang nangyayari, walang paligoy-ligoy. Sinabi ng isa sa kanila na naambush ang kanilang mga sundalo ng kalaban. Nagalit si Blackwing, hindi makapaniwalang may isang baliw na mangangahas umatake sa buong base. Maging ang kapitan ng mga kabalyero ay halatang gulat, dahil alam na niya kung sino ang utak sa likod ng lahat. Walang pag-aalinlangan, sinabi niyang si Eusin ang namumuno sa mga tropang iyon. Nang marinig ito, humanga si Blackwing, ngunit nagbanta rin, sinabing huwag siyang lokohin. Ngunit sigurado ang kabalyero sa kanyang sinabi at hiniling na magtiwala ang general. Sa sandaling iyon, naging mas madilim at mas nakakatakot ang aura ni Blackwing. Bigla siyang tumawa ng isang nakakatakot na halakhak na kayang manginig ang kahit sinong makarinig. Nagtaka siya kung sino ang may lakas ng loob na tawagin siyang duwag dahil walang matinong tao ang mangangahas sumalakay sa lugar na iyon. Hindi pa rin makapaniwala si Blackwing na paparating talaga si Eusin kaya nagpasya siyang salubungin ito ng imaayos. Samantala, rumaragasan na ang binata kasama ang kanyang cavalry troops. Makikita sa mukha niya ang pananabik sa laban. Para sa kanya, kahit libo-libo o milyon pa ang kalaban, pakiramdam niya ay walang makakapigil sa kanyang pag-usad. Malinaw ang kanyang layunin, gumawa ng daan patungo mismo sa kontrabida. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na tunog ng busina sa buong battlefield. Isang kabalyero ang humihip nito upang makuha ang atensyon ng lahat at gumana nga dahil agad na gumalaw ang mga sundalo ng kaaway. Si Eusin naman ay napatigil sandali
halatang naguguluhan, biglang bumuhos ang ulan ng mga palaso mula sa langit. Buti na lang at karamihan ay hindi siya tinamaan. Kahit may bahid ng takot sa kanyang mukha, nagpatuloy pa rin siya sa pagsulong, ilang metro sa unahan, 3 kabalyero na may takot sa mga mata ang naghihintay sa kanya, kasama nila ang isang figurang pamilyar. Lalo na ang guwantes na suot nito, agad niyang nakilala kung sino ang general. Nang mga kabalyerong iyon, mas lalo pang nag-alab ang damdamin ni Eusin. Napansin din ni Blackwing ang papalapit na binata at ang kanyang kabayo. Galit na galit, sumigaw si Eusin ng pangalan ng kontrabida, walang pag-aalinlangan. Sumugod siya patungo rito, mahigpit na hawak ang espada, handang pabagsakin ang sinumang humarang sa kanyang daraanan. Ang tanging kailangan niya ay ang sandatang iyon. Samantala, ang mga sundalo ay pinagmamasdan ng lahat ang laban ng may matinding tensyon, maging ang mga kaaway ay halatang takot sa mangyayaring sagupaan. Sa mga screen, makikitang nag-aalala ang mga game admin sa takbo ng sitwasyon. Handa na si Blackwing sa laban, walang takot, walang pag-aalinlangan. Samantala, hirap pigilan ni Eusin ang naglalagablab na apoy sa loob niya. Sabik na sabik siyang sugurin ang higante, ngunit alam niyang kailangan niyang mag-focus, ilagay ang lahat ng lakas sa dulo ng kanyang espada. Dahan-dahang lumapit ang Black One sakay ng kanyang malademong kabayo, nilait niya si Eusin, pinuri ang tapang ng binata, sabay sabing handa niya itong durugin at sa wakas, sumugod si Eusin, kasabay nito, naghanda rin si Blackwing na salubungin ang atake, biglang sumiklab ang isang napakalakas na liwanag. Nagulat ang lahat ng sundalo sa paligid, nagbanggaan ang dalawang mandirigma sa isang matinding sagupaa.